Sumating po ang biyaya at kapayapaan, mga kaibigan at sa ating mga viewers. Ito po muli ang Apostolic Back to the Bible, kung saan po ay papahayag ang mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. At bago po tayo mag-umpisa ay dadaan po tayo sa ating mga pagbati. Nabati po natin ang ating mga pastor sa Luzon, Visayas at Mindanao. Binabati rin natin si Pastor Jeff Haspi at ang kanyang may bahay na Sister Deborah. At kina Pastor Marlon dyan sa Bagong Silang, patuloy sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible at sa kanya may bahay. At gayon din kina Pastor Ronnie Rodriguez, dyan din po sa Bagong Silang. At dako po tayo sa Cavite. Sa Cavite po ay binabati po natin si Pastor J.R. Adomas. At gayon din sa kanya may bahay at kay Brother Joel Haspi sa kanyang pamilya dyan sa Cavite. Doon naman sa Nueva Ecija ay kay Pastor Warley at gayon din kay Pastor Reynald Dizon at ang ating kaibigan na pastor diyan. At diyan po sa Bulacan ay binabati po natin si Brother Biboy Alones at si Sister Betty Alones sa pangunguna ni Brother Edwin diyan sa Bulacan. Palain po tayo na ating Panginoong Jesucristo. Sa lahat po ng ating mga kapatid na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible at dyan po sa Cebu, ang mga pastor sa mga Cebu, binabati po natin sila ng isang magandang hapon. At ngayon po ay dako tayo sa ibang bansa. Bati po natin Sister Nelia Carancio at gayon din kaya Norwin Saren diyan po sa Hungary at gayon din kay Sister Ariela diyan sa Dubai, aking kapatid. At binabati rin natin Sister Arlene Guevara diyan po sa Bulacan at ang aking mga pamangkin diyan. Sa lahat po ng ating mga kapatiran at gayon din sa Valenzuela ay binabati rin natin si Brother Enrile Sugmayan at ang family Ayag. Sa lahat po ng sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible, sa ating mga elders, sa mga hindi ko nabanggit, ay paumanin niyo po sapagkat ng ating oras ay napakahalaga, napakikinig ng salita ng ating Panginoon. At ngayon po, nakaraan po, tinalakay po natin ang Genesis 1:26 kung sino po ang kausap ng Panginoon. At ngayon po ay tatalakay po natin ay tungkol po sa pagkakilala sa iisang Diyos. Sapagkat marami pong paniniwala ngayon na tungkol po sa pagiging isa ng ating Diyos, meron pong tinatawag silang monarchianism na ito po ay ginagamit ng mga oneness belief. So, di po kami galit sa inyo, kundi ipapangaral po namin sa inyo as a biblical sapagkat may ikpit po na ipinapahayag po ng Apostol Pablo. Sabi niya sa unang Korinto, Kapitulo 4 at ang versikulo ay 6. Ito po ang sabi, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. So meron pong mga paniniwala na tinatawag na monarchianism, na ang ibig sabihin po nito ay paniniwala sa Ama, Anak, Espiritu Santo, ay pawang magkaibang magkaibang paraan at pagpapahayag ng iisang Diyos. Ito po ay isinalin na po natin sa Tagalog. So, at meron din po niya tawag na Trinity. Ang Trinity naman po mga kaibigan, ayon po rito sa New International Encyclopedia, Volume 22, page 476, ang katolikong paniniwala ay ito, sinasamba namin ang iisang Diyos na Trinidad, datapwat may isang persona sa Ama, isa rin ang sa Anak, at isa rin sa Espiritu Santo. So, meron pong monarchianism na tinatawag, at meron din po tinatawag na aral na Trinity, at meron din po tinatawag na monotheism. Ang paniniwala po ng monotheism ay naniniwala po sa iisang Diyos. Ang kahulugan po ng monotheism ay alone, single, or one God ang paniniwala. Ito po ang monotheism. Ang ibig po sabihin ay monotheism
come from two Greek word, monos, meaning alone, single, or one. At ang theos ay meaning is God. Pinagdugtong po yung monotheism. Isabihin po ay iisang Diyos, mga kaibigan. At marami rin po naniniwala sa monotheism. Ang mga Muslim naniniwala po sila sa monotheism belief sapagkat naniniwala sila na iisa lang ang Diyos na si Allah, mga kaibigan at mga kapatid. Ngunit, ano po ba ang aming paniniwala tungkol po sa iisang Diyos? Sapagkat po sa Bible ay meron po talagang iisang Diyos na pinakikilala from Old Testament to New Testament ay meron pong Diyos na ipinakikilala po ang banal na kasulatan. Umpisahan po natin sa Old Testament. Pakinggan po natin dito po sa Psalms chapter 86 verse 10. Ito po ang sabi, sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng kagilagilalas na mga bagay. Ikaw na mag-isa ang Diyos. Ayon po sa pahayag po ni David na ikaw na mag-isa ang Diyos. Pagka sinabi pong ikaw ay mag-isa, wala po siyang kasama. Sapagkat ito po ang Diyos na ito ay nag-iisa at ang isa rin po ang lumalang ng langit at lupa. Ito po ay pahayag sa Old Testament, mga kaibigan at mga kapatid. At ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol po sa iisang Diyos? Basahin po natin ang Isaiah 44. Ito po ang sabi ni Isaiah tungkol po sa iisang Diyos na ito. Versikulo 6. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kanyang manunubos na Panginoon na mga hukbo. Ako ang una at ako ang huli. At liban sa akin ay walang Diyos. Maliwanag po ang pahayag po ni Prophet Isaiah na pinapahayag po ng Bible na liban sa akin ay wala ng Diyos. Mga kaibigan at sa ating mga kapatid. So ang Diyos sa Old Testament ay nag-iisa lamang. Wala ng iba pa. Ito po ay pinapatunayan po ng Biblia. At ang Diyos na ito na iisa, ito po ang may lalang sa atin. Sa Malakay chapter 2. Painggan po natin mga kaibigan at sa ating mga viewers sa verse 10. Wala baga tayong lahat na isang ama? Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Maliwanag po ang pahayag ni Prophet Malakay na wala baga tayong lahat na isang ama? Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Sa Old Testament, naniniwala po sila na merong iisang Diyos. Tunghayan po natin sa Bagong Tipan o tinatawag na New Testament. Ilan po ba ang Diyos na pinakikilala ng Bagong Tipan? Pakinggan po natin. Dito po sa unang Korinto 4 at ang bersikulo po sa 8 bersikulo 4, ito po ang sabi. Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Naalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa iisa. Pinapahayag po ni Apostol Pablo sa unang Korinto 8:4 na walang Diyos liban sa iisa. Isa lamang po talaga ang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. At ganito rin ang pahayag po ni Santiago. Sa Santiago 2 at versikulo 20. Ito po ang sabi. Sabi rito ay ganito mga kaibigan. James chapter 2 verse 20. At apot ibig tabag nito 20, no? 3:20. Sabi rito 3:20. Masahin natin. James, okay. James 3:20, ikay sumasampalataya na ang Diyos ay isa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya
at nagsipanginginig sa 2:19 of the book of James, mga kaibigan at mga kapatid. So meron pong isang Diyos sa Old Testament and sa New Testament ay meron pong pinakikilala na meron pong iisang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Sa Old Testament and New Testament, pinakikilala po na merong Diyos na nag-iisa. At ano po ba ang pakilala ng Apostol Pablo kung sino po ba ang iisang Diyos na ito, mga kaibigan at mga kapatid? Sapagkat sa Bible, meron pong iisang Diyos. Sino po itong iisang Diyos na ipinakikilala po sa atin ni Apostol Pablo? Paenggan po natin dito po sa unang Korinto, sa 8 at versikulo 6. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buwat sa Kanya ang lahat ng bagay at tayo sa pamamagitan niya. At isa lamang Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng bagay at tayo sa pamamagitan niya. Meron lamang pong isang Diyos na tunay. Walang iba kundi ang ating Ama. Sabi ni Pablo, ngunit sa ganang atin, may iisang Diyos lamang. Yung iisang Diyos lamang, ito po yung Ama, mga kaibigan at mga kapatid. At ito rin po ang pinakikilala ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan, paenggan po natin ang sinasabi po ni Pablo, ni John, sa John chapter 17, verse 3. Ito po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga rito ay ganito, at ito ang buhay na wala hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Yung tinutukoy niya na ikaw ay walang iba kundi ang Diyos Ama. Makilala nila. Sino pong nila? Yung po yung mga sumasampalataya. Anong pagkakilala dapat nating malaman? Na ikaw ay iisang Diyos na tunay. At siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Ang pinakikilala po ni Jesucristo na iisang Diyos na tunay ay walang iba kundi ang Ama. Kaya ito rin po ang pinakikilalang Diyos ni Pablo, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Ngayon, ang sabi po ni Apostol Pablo, ngunit sa ganang atin, may isang Diyos lamang ang Ama at nagbuhat sa Kanya ang lahat ng bagay. Ang Panginoong Jesucristo po ba ay saan po ba siya nagbuhat? Paenggan po natin. Ang payag po ng Bible, dito po sa isang talata ng Biblia, sa John chapter 16. Ito po ang sabi sa verse 27. Saan po ba nagbuhat ang Panginoong Jesucristo? Kung nagbuhat po ang lahat ng bagay sa Ama, sa makatuwid ang Panginoong Jesucristo ay nagbuhat din po siya sa Ama. Paenggan niyo po. Sa John chapter 17, ito po ang sabi sa versikulo 17, 28. Sabi nga rito ay ganito, sa 27. Sapagkat ang Ama rin ang umiibig sa inyo. John chapter 16 verse 27 to 28. Sapagkat ako'y inyong inibig at kayo nagsisampalataya na ako'y nagbuhat sa Ama. Nagbuhat ako sa Ama at naparito ko sa sanlibutan. Muling iiwan ko ang sanlibutan, ako'y paroroon sa Ama. Kung ang lahat ng bagay po ay nagbuhat sa Ama. Sinasabi rin na ating Panginoong Jesucristo na ako'y nagbuhat sa Ama. Kasi po mga kaibigan, lahat ng bagay ay nagbuhat sa Ama. Kung ang Panginoong Jesucristo ay nagbuhat sa Ama, hindi po siya ang Ama. Dahil sa Bible, laging pinakikilala ng mga apostol na ang Panginoong Jesucristo, siya po ay anak ng Diyos. Ang iisang Diyos na tunay, doon po nagbuhat si Kristo o yung anak, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya sabi ni Pablo, sa ganang atin may iisang Diyos lamang ang Ama, nagbuhat sa Kanya ang lahat ng bagay.
at pinapahayag po ng Panginoong Jesucristo na siya ay nagbuhat sa Ama. Kung nagbuhat siya sa Ama, ano po ba ang kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo? Mga kaibigan at mga kapatid, pakinggan po natin ang pahayag po. Pakinggan po natin sa aklat ng Juan. Ano po ba ang pagkakilala ni Juan Bautista sa ating Panginoong Jesucristo? Pakinggan po natin sa John chapter 1. Verse 33, ito po ang sabi. At siya hindi ko nakilala. Sabi po ni John, datapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig, ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu Santo at manaan sa kanya, ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo, at aking nakita at pinatotohanan kong ito ang anak ng Diyos. Ang pahayag po ni Juan sa ating Panginoong Jesucristo, siya po ay anak ng Diyos. Kasi nagbuhat po siya sa Diyos. Kung siya po ay nagbuhat sa Diyos, siya po ay tinatawag ng Bible na anak ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Ano rin po ang sabi ni Nathaniel tungkol po kay Jesus? Tingnan po natin sa 49. At sumagot si Nathaniel at sa kanya ay nagsabi, Rabi, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel. Ano po ang paniniwala po ni Nathaniel tungkol po kay Jesus? Siya po ay anak ng Diyos. Mga apostol po, ang pakilala niya po sa ating Panginoong Jesucristo, siya po ay anak ng Diyos. Kaya nga po nang lumalakad po si Pedro doon sa tubig, sinamba si Kristo ng kanyang mga alagad. Sinamba siya dahil siya po ay anak ng Diyos. Pakinggan po natin, mga kaibigan at mga kapatid. Nung lumalakad po si Pedro doon sa tubig, pakinggan niyo po sa isang talata ng Matthew chapter 14 verse 33. At ang mga nasa daong ay nagsisamba sa kanya na nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Yung mga alagad ni Kristo, nang sila po ay nasa daong, nakita po nila si Jesus lumalakad po sa tubig. At kanilang sinamba po ang ating Panginoong Jesucristo at kanilang sinabi na, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Ano po ba ang pagkakilala ng mga apostol sa ating Panginoong Jesucristo? Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Pagka sinabi pa natin na si Jesus ay anak ng Diyos, tayo po ba ay nagkakamali? Ano po ang sabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro? Sabi niya kay Pedro, pakinggan niyo po. Sa Matthew chapter 16 verse 15, ito po ang sabi. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang pagkakilala po ni Pedro kay Jesus ay, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mali po ba si Pedro na sinabi niya na si Jesus, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay? Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ano po ang pakilala po ni Pedro pagkakilala niya kay Jesus? Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. So sa makatuwid, mga kaibigan, ang Panginoong Jesucristo po, siya po ay anak ng Diyos. At ano rin po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, yung sa lalaking bulag na pinanganak na mula pa sa tiyan ng kanyang ina, siya ay bulag na. Ano ang sabi niya rito? Kung sino siya, pakinggan po natin mga kaibigan at mga kapatid. Sabi rito sa 9:35 ng 1, at nabalitaan ni Jesus na siya'y pinalayas nila. Yung bulag po ito mga kaibigan na pinadilat ng Panginoon. Mula pa sa tiyan ng kanyang ina, pinadilat po siya ng ating Panginoon.
at siya po ay pinalayas ng mga Hudyo at mga Pariseo dahil siya ay naniniwala kay Jesus. Kung basahin po natin sa 35, nabalitaan ni Jesus na siya ay pinalayas nila at pagkasumpong sa kanya ay sinabi niya, sumasampalataya ka baga sa anak ng Diyos? Sabi ni Jesus doon sa bulag, sumasampalataya ka ba sa anak ng Diyos? Ano sabi ng bulag? At sumagot siya at sinabi, sino baga siya, Panginoon, upang ako'y sumampalataya sa Kanya? At sinabi sa kanya ni Jesus, siya'y nakita mo na, at siya nga ang nakikipagsalitaan sa iyo. Yung anak pala ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So ang Panginoong Jesucristo, si Kristo mismo ang nagpapahayag na siya ay anak ng Diyos, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Kaya nga, ang paniniwala po ng mga apostol tungkol po sa Panginoong Jesucristo ay siya po ang anak ng Diyos. Kaya nga po nasulat yung Book of John para tayo po sumampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Pakinggan po natin sa John chapter 20 verse 31. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong panampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Ang napakahalaga po sa anak ng Diyos, yung kanyang pangalan. Sapagkat yung pangalan po ng anak ng Diyos, ayon po sa Isaias, ito po ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ano po ba ang ating sasampalatayanan sa anak ng Diyos? Pakinggan po natin kung ano po yung sasampalatayanan po natin sa anak ng Diyos. Sa John chapter 3, ito po ang sabi ng Biblia. Sa verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ang dapat pala natin sampalatayanan, mga kaibigan, ay yung pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Sapagkat sa pangalan, ito po yung ating kaligtasan. Nandito po yung buhay na walang hanggan na ibibigay po sa atin ng Diyos sa pangalan ng kanyang anak. Pakinggan po natin ang pahayag po ng Biblia dito sa unang 1, chapter 5, verse 13. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Yung pangalan ng anak ng Diyos, mga kaibigan, ito po yung makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Yung pangalan, Jesus, mga kaibigan at mga kapatid. Sa Isaiah 9:6, napaka-importante po yung pangalan na taglay ng anak ng Diyos. Kaninong pangalan ito? Yung pangalan taglay niya. Pakinggan po natin. Dito po sa John, chapter 1, verse 18. Ito po ang pahayag po ng Biblia. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang layunin po ng anak, mga kaibigan, kaya po siya sinugo rito ng Diyos sa sanlibutan, upang ipakilala niya yung pangalan ng Ama at upang tayo po'y sumampalataya doon sa iisang Diyos. Sapagkat yung iisang Diyos na ating Ama, yung kanyang pangalan ay ibinigay niya sa anak. Kaya dapat tayong sumampalataya doon sa pangalan na ibinigay ng Diyos sa kanyang anak. Sapagkat yung pangalan na ibinigay ng Diyos sa kanyang anak, ito po yung makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Yun po yung tinutukoy sa Isaiah 9:6. Tatawagin ang pangalan ng bata na makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan, mga kaibigan at mga kapatid. Dito po tayo sa sampalataya sa pangalan. Yung pangalan ng bata, ito po yung makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama,
Pangulo ng Kapayapaan. Kaya nga po mga kaibigan, ay pinakikilala po ni John na ang tunay na Diyos, buhay na walang hanggan, sa makatuwid bagay, ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat yung Lord Jesus Christ, that is the name of our Father, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga po pagkahiling po tayo sa ating Diyos, Ama, ay a-address po natin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At pag in-address po natin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sasagot po ang ating Ama, sapagkat yun po ang kanyang pangalan. Pakinggan po natin ang pahayag po ni John. Ano po sabi po ni Juan sa John chapter 16, verse 23? Sabi rito ganito, sa araw na iyon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Kung anuman po ang hihingi natin sa Ama, ibibigay niya sa inyo, sabi ni Jesus, sa aking pangalan. So gagamitin po natin ang pangalan ng anak na si Jesucristo kung tayo po ay hihingi sa Ama. Kaya nga po, pag hihingi po tayo sa Ama, ay i-address po natin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sasagot po ang ating Diyos Ama, sapagkat ito po ang kanyang pangalan. At kung kayo ay hihingi, halimbawa ay hihingi po kayo ng tulong sa Presidente ng Pilipinas. Kaya hindi po natin i-address natin kay Ferdinand Marcos Jr. Sapagkat siya po ang Presidente ng Pilipinas. Kung i-address po natin sa pangalan niya, sasagot po ang Presidente. Sapagkat yun po ang pangalan ng Presidente. At kung i-address po natin sa ating Panginoong Jesucristo, kung tatatawag tayo sa Ama, address natin sa Panginoong Jesucristo, sapagkat ito po ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin mga kaibigan. Sa John chapter 3, verse 18, ano po ang pahayag ng Biblia? Ito po ang sabi. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hinatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya kailangan mga kaibigan, kung tayo po ay sasampalataya, ay sampalatayanan po natin yung pangalan ng bugtong na anak ng Diyos upang hindi po tayo hatulan, upang tayo po ay maligtas, mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat sa pangalan ng bugtong ng anak ng Diyos, dito po ay mayroong kaligtasan. Ang pinakikilala po namin sa inyo, mga kaibigan, na tunay ng Diyos ay walang iba kundi ang Ama. At yung Ama na ito na tunay na Diyos ay sinugo niya ang kanyang anak at ito ay ipinakilala ng anak sa mga tao. At ang pangalan na ito ay walang iba kundi ang pangalang Jesus Christ. Kaya sabi po ni Kristo sa John chapter 5 verse 43, naparito ko sa pangalan ng aking Ama. Ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Kaya mga kaibigan, napakahalaga po yung pangalan na taglay ng anak ng Diyos. Ito po yung makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan, yung kanyang pangalan. Sapagkat sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod. Yung pangalan ng Diyos, ng anak ng Diyos na Jesus. Ito po yung pangalan ng Ama. At sa pangalan Jesus, lahat ng tuhod, mga kaibigan, ay luluhod. Kaya meron pong Diyos na ating Ama, merong anak ng Diyos. Ang layunin ng anak ng Diyos, ipakilala ang pangalan ng iisang Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid. At yung iisang Diyos na ito na pinakikilala ni Jesus Christ, mga kaibigan, na anak, dito po tayo sasampalataya. Pakinggan niyo po. Sa 17, ito po ang sabi ni John 17 verse 18. Sabi po rito ay ganito. Kung paano ako'y iyong isinugo sa sanlibutan, at sa gayon din sinusugo ko sila sa sanlibutan. Sabi rito mga kaibigan, sabi ni Kristo, kung paano ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, gayon din ay sinusugo ko sila sa sanlibutan. Anong ginawa ng Diyos na kanyang isinugo yung kanyang anak? Anong ginawa ng kanyang anak? Sa verse 7, sabi rito ay ganito. Sa verse 6, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao.
na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Yung pangalan pala na ibinigay ng Ama sa anak mula sa sanlibutan ay ipinahayag niya sa mga tao na mga ibinigay mo sa akin. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, yung pangalan ng Ama na ibinigay niya sa anak sa sanlibutan ay ipinahayag niya sa mga tao na ibinigay sa kanya ng Ama. Basahin po natin dito sa 17, verse 26. Ano po ba ang sabi, mga kaibigan? At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig nga sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Maliwanag po na yung anak ng Diyos, ang layunin po ng anak ng Diyos, mga kaibigan, ay ipakilala niya po ang iisang Diyos na tunay. Walang iba kundi ito po ang Ama na sa ating mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po. Okay. So mga kaibigan at mga kapatid, so napakahalaga po na ating makilala ang iisang Diyos na tunay. So tungayan po natin ang Hebreo chapter 2, verse 14. Ano po ang sabi rito, mga kaibigan at mga kapatid? Sabi rito ganito, dahil sa ang mga anak ay may bahagi sa laman at dugo, at siya naman gayon din ay nakibahagi sa mga ito, upang sa pamagitan ng kamatayan ay kanyang mailipon niya o may paghahari sa kamatayan. Sa mga duhid ay ang dyablo. So mga kaibigan, ang Panginoong Jesucristo po ay siya rin po ay nakibahagi sa laman at dugo. Kasi mga kaibigan, kailangan pong maatubos po yung mga tao sa mga kasalanan. Kaya ang Panginoong Jesucristo, siya po ay nakibahagi sa laman at dugo upang mahayag po yung kanyang anak, upang ang kamatayan po ay matigil. Sa pamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, dahil siya po ay merong laman at dugo, ito po yung namatay sa kanya. At sa pamagitan po ng kanyang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay na maguli, nagtagumpay po ang Panginoong Jesucristo sa kanyang kamatayan. Ano po ba dahilan kung bakit nahayag ang anak ng Diyos? Pakinggan po natin mga kaibigan. Bakit nahayag ang anak ng Diyos sa panahon po natin? Ano po ang sabi ng Biblia? Dito po sa John chapter 3 verse 8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasala na ang dyablo. Sa bagay na ito ay nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Yung anak ng Diyos po ay nahayag. Siya po ay nahayag sa laman upang wasakin po ang gawa ng dyablo. Kaya nga, sabi ni Pablo doon sa Hebreo chapter 2 verse 14, na siya ay nakibahagi naman sa mga ito. Sa laman at dugo ay nakibahagi ang anak upang wasakin ang gawa ng dyablo, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya ito po ang dahilan kung bakit ang anak ng Diyos ay nahayag upang wasakin ang gawa ng dyablo, mga kaibigan at mga kapatid. At sa pamagitan po ng pangalan ng anak ng Diyos, ay dito po ay matutubos po ang ating mga kasalanan. Kaya napakahalaga po na ang pagkakilala po natin sa Panginoong Jesucristo. Naniniwala po kami na ang Panginoong Jesucristo, siya po ay anak ng Diyos. Pagka pinahayag po natin na si Jesucristo po ay anak ng Diyos, saan po ba tayo? Pakinggan po natin. Sa unang 1:4 versikulo 15, ang sinumang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya'y sa Diyos. Pag pinapahayag po natin na ang Panginoong na si Jesus ay anak ng Diyos, tayo po ay sa Diyos, mga kaibigan. Ngayon po, sa pangangaral ba nila Pablo, ano po ba ang pagkakilala nila kay Jesucristo? Pakinggan po natin. Ang payag po ni Pablo sa 2 Korinto sa 1 at versikulo 19. Ano po ang sinasabi po ng Biblia? Sapagkat ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na ipinangaral namin sa inyo, ako, sabi ni Pablo, at si Silvano, at si Timoteo,
hindi naging oo o hindi, kundi sa kanya ay naging oo. Yung pinapangaral pala ni Pablo, ni Silvano, ni Timoteo, yung pinapangaral pala nila na si Jesucristo, ito pala'y anak ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid. Until now, ang Panginoong Jesucristo po, siya po ay lumalagay sa pagiging anak ng Diyos. Kaya nga po, pagdating ng araw ay pasusukuin ng anak. Mawawala na po yung pagiging sonship ng ating Panginoong Jesucristo upang ang Diyos ay maging sa lahat at sa lahat. Darating po ang araw na yun, mga kaibigan. Pakinggan po natin sa unang Timoteo 6 at versikulo 14. Darating ang araw na yon na ipapahayag po ang Panginoong Jesucristo. Sabi rito ganito, natuparin mo ang utos na walang dungis at walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa kanyang kapanahunan, may kapanahunan po, ay ipapahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan, hari na mga hari at Panginoon ng Panginoon. Darating po ang kapanahunan na ang Panginoong Jesucristo po ay ipapahayag siya na hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Bakit po? Mawawala na po kasi ang kanyang pagiging sonship, yung kanyang pagiging anak, at mananatili po na ang Diyos ay iisa lang. At ang Panginoong Jesucristo na ito ay ipapahayag siya, hari na mga hari, Panginoon na mga Panginoon. Mawawala po yung katawagang anak ng Diyos pagdating po ng araw. Kaya until now, ang Panginoong Jesucristo po, siya po ay anak ng Diyos. Siya po ang tagapamamagitan, ayon po kay Pablo at ayon din kay Juan, na ang Panginoong Jesucristo, siya po ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Until now, mga kaibigan, at pagdating po ng araw, mawawala po yung katawagang anak ng Diyos at pasusukuin doon sa nagpasuko sa lahat ng bagay. At ipapahayag siya, Panginoon na mga Panginoon at hari na mga hari. Kaya napakahalaga po, mga kaibigan, yung pangalan ng anak, ito po yung dapat nating sampaltayanan. Yung pangalan ng anak, ito po yung pangalan Jesus Christ. Dito po tayo nabautismuhan sa pangalan na ito. At sa pangalan ng anak ay meron po tayong buhay ng walang hanggan. Kaya ang paniniwala po namin, mga kaibigan, tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo, siya po ay anak ng Diyos. At yung pangalan po ng Diyos na ibinigay sa Kanya, ito po ang katawaging kamanga-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, at walang hanggang Ama. Kaya, napakahalaga po na ating pong makilala ang tunay na Diyos. At ang tunay na Diyos, walang iba kundi yung ating Diyos Ama. Sabi ni Pablo, mayroon lamang iisang Diyos, ang Ama. At yung iisang Diyos na Ama ay ipinakilala po ito ng anak. Mga kaibigan at mga kapatid, sa papaanong paraan ipinakilala ng anak ang Ama? Sa pamamagitan ng pangalan at taglay niya. Pag sumampalataya po tayo sa pangalan ng anak ng Diyos, ay tayo po ay sumasampalataya sa pangalan ng Ama, mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat kung ipapahayag po natin na si Jesucristo po ay Panginoon, maluluwalhati po natin ang Diyos Ama. Sa paanong paraan? Dahil yung pangalan ng Ama ay ibinigay niya sa anak, at ang pangalan na ito ay walang iba kundi ang Lord Jesus Christ. At sa pangalan na ito po yung tinatawag ni Isaias na makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Kaya nga sabi ng Bible sa Matthew 1:23 na ipapanganak ng isang dalaga at tatawagin ang kanyang pangalang Emmanuel. Sa makatuwid, sumasa atin ang Diyos. Yung salitang Emmanuel, sumasa atin ang Diyos, ito po ay natupad sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung pangalan Jesus, ito po yung walang hanggang Ama, makapangyarihan Diyos, Pangulo ng kapayapaan. Dito po tayo sa sampalataya, mga kaibigan at mga kapatid. So yung pangalan, ito po yung napakahalaga. Kaya yung pangalan ng Diyos, na Diyos Ama, ipinakilala ng kanyang anak. At ang pangalan na ito
ay walang iba kundi ating Panginoong Kristo. Kaya nga po sa Matthew 28:19, na sabi doon dahil dito'y magsiyaon nga kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sa makatuwid, yung pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo ay iisa lang po ang kanilang pangalan. Walang iba kundi ang pangalan Lord Jesus Christ. Yung pangalan ng Ama ay Jesus. Ito po ay pinakilala ng Anak. At gayon din po ang banal na Espiritu. Ito rin po yung pangalan na nang sinugo ng Ama ang Espiritu Santo. Ito rin po ang pangalan na kanyang taglay, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya napakalaga po ang pangalan, sapagkat ang pangalan ng ating Panginoon, ito po ay walang iba kundi Lord Jesus Christ. Kaya sumasampalataya po kami na meron lamang iisang Diyos. At sa iisang Diyos na ito, sa Kanya po nagbuhat ang anak ng Diyos at sa Kanya rin po nagbuhat ang banal na Espiritu. Kaya nga sabi ng Bible, Espiritu ng Diyos, sapagkat yung Espiritu po ay sa Diyos. Anak ng Diyos, kaya tinatawag na anak ng Diyos sapagkat yung anak ng Diyos galing po sa Diyos. Kaya iisa lang po ang tunay na Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. So pagpalain po tayo ng Panginoong Kristo sa lahat po ng ating mga viewers. Kung meron po kayong mga comment, mga tanong, ay pwede po kayong magtanong sa ating FB Live at yan po ay tatalakayin po natin sa susunod po nating FB Live. So pagpalain po kayo ng ating Panginoong Kristo at medyo overtime na po ang ating pangaral at sa lahat po ng ating mga kaibigan, ng ating mga viewers, pwede po natin po i-share yung ating FB Live na ito at pagpalain po tayo ng ating Panginoon muli. Ito po muli ang iyong lingkod na si Padre Ariel Guevara. Nabubati po sa inyo ng isang magandang gabi at sa Diyos lamang po lahat ng papuri.